Umami na rin po etong si Sara Duterte. Alam niya kasi sa sarili niya na yung kanyang mga kabulastugan, yung kanyang mga ginawa ay impeachable talaga. So anong sinabi niya? Expected na daw niya yan, na siya ay posibleng ma-impeach, ipa-impeach ng Kongreso. Ayun, umamin din. Umamin din talaga. Dahil sabi niya, expected na natin yan dahil nga daw mainit ang politika ngayon dito sa ating bayan. Oo, talagang mainit ang politika. Ang aga pa kasi, kayo po ay namumulitika na. Ang aga po kasi, kayo po ay naglulungsad na ng mga rally at kung ano-ano pa. Na wala naman kayo talagang totoong ipinaglalaban. Abay, yung tipong nawala tuloy sa eksena yung mga aktivista, yung mga estudyanteng aktivista. Dahil parang gusto nyong kayo ang pumalit. Mga rally na itong mga ito. Tapos sabihin nyo, mainit ang politika. Totoo, kayo po ang nagpapainit. Kayo rin po ang totoong nagpapagulo sa politika dito sa atin. Kasi ang aga pa, puro na talaga pamumulitika ang ginagawa nyo. Yan, expected na daw niya. Pero inuulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika. Wow! Feeling, napakabuti. Buti hindi siya pinangingalabutan, ano ho. Saka antibay na daw nga ng sikmura na lang si Sara Duterte. Hindi daw dapat na ang mga kababayan natin ay maapektuhan. Tutukan talaga natin yung totoong problema ng ating bayan. Totoo. Dapat po talaga nating tutukan ang totoong problema ng ating bansa. Alam niyo po kung sino ang mga problema at ano ang problema ng ating bansa. Kayo pong mga Duterte at kayo pong mga ulupong mga nakapaligid kay Duterte. Kayo po yung totoong panggulo. Sino ba ang nagpapagulo ng ating bansa? Sina Maharlika, sina Harry Roque, at kung sino-sino pa na Alipores nga na si Digong. Tapos sasabihin nyo, tutukan ang totoong problema. Totoo yun, dapat tutukan at kayo nga yun. Problema talaga nga natin ngayon, unang-una, masyadong mahal yung pagkain, tsaka lumalaki yung segment ng population natin ng mga naghihirap yon. May bago doon sa kanyang sinabi. Yung tipong napaka-generic ng kanyang statement na ito yung problema. Problema sa taas ng presyo ng bilihin, lumalaki ang segment ng population at ano pa, marami daw ang naghihirap. Wow! As if naman bago talaga itong statement yun na to, Madam Tambaloslos. Ano ho? Pero yun nga, kakaiba rin. Planuhin niyo po kaya yung mga sinasabi niyo para kahit paano hindi kayo masyadong halata. Dahil sa puntong ito, yun nga, una pa lang, mukhang inamin mo na yung mga kagaguhan niyo po, yung mga pinaggagawa niyo ay totoong impeachable. Kaya ganito ang expectation niyo po na kayo ay posibleng ma-impeach. Tapos, you see kung ano yung problema na sinasabi niyo, napaka-generic. Okay, sinabi na rin nga, narong si Tambaloslos na kuno ay marami siyang kapalpakan na nakita sa gobyerno, mali daw na paggamit ng pondo ng ating gobyerno. You see? Back to you. Lahat po yan ay ginagawa nyo. Lahat po yan ay kayo. Good luck.